Hello guys, good evening. So for today's video ay meron akong gustong i-share sa inyo na nangyari po sa akin to noong December 5, 2024. Almost 1 year na po na tinago ko po itong nangyari sa akin. Kasi ayaw ko malaman ng pamilya ko na, alam mo yun, na ilang taon ako naging independent, na-scam ako. Words na na-scam ako ng almost 50,000. Actually, may nag-message sa akin na number lang sa Telegram ko. Hindi ko alam na para ako na-hypnotize. Basta na lang ako nag-send ng pera sa GCash. Through GCash. 3 times ako nag-send. Nung una kong sinend, 12,000. Tapos, next ko naman na sinend is 36,000 yata, 800. Kung hindi ako nagkamali. Basta lahat ng nasend ko sa kanya is 48,800. Hindi ko makalimutan yun. Ang laki ng pera nun. Diba? At saka, yun, kakabigay lang po ng 13-month pay. Hindi ko siya maintindihan na para ba akong na-hypnotize na merong mag-chat sa akin tapos parang minamadali ako na mag-send daw ko ng pera sa kanya, ganyan, ganyan. Tapos, alam mo yun, para ako nanginginig na hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Tapos, after ko mag-send, nanginginig na ako, natulala na ako na hindi ko na alam kung ano nangyari sa akin. Parang bigla ko, nagising ako, shit! Simot na yung laman ng ATM ko. Kaya gusto ko magbigay ng awareness, kaya inilabas ko na po itong video na to. Kasi malapit na po, Amber. Maglalabasan na po yung mga masasamang tao o mga scammer. Actually guys, ang tagal ko na nagiging independent eh. Last year nangyari sa akin to. Ang tagal kong tinago. Kasi nga, alam mo yun, ayaw kong i-judge ko ng tao na ang tanga-tanga mo naman, May, bakit ka na-scam, diba? Pero nung time na yun, para ba akong natulala na, syempre, para akong natulala na hindi ko maintindihan yung sarili ko. That time, iyak na lang ako ng iyak, tapos tulala na ako. Nung time din na, nung December kasi sobrang stress talaga ako. Nag-come up na ako na nag-file na ako ng resignation, so sobrang stress that time. So ewan ko, tapos umano pa yun, na-scam pa ako, 'di ba? Simot ang 13-month pay, abonado pa ako. Sobrang, alam mo yun. Tapos nung hapon kinuwento ko na lang kay Mar na sabi ko na scam ako. Sabi niya magkano? Sabi ko 48,800. Alam mo yung para akong nanghihina na nawalan ako ng gana, totoo lang. Sobra akong stress, sobrang na-depress ako. Pero naisip ko, ilang gabi din akong hindi makatulog nun guys. Kasi, syempre malaking pera din yun. Sa mahal ba naman ang bilihin ngayon? Lahat kailangan natin ng pera, diba? Tapos, hanggang nasa biyahe kami, inaaway ako ng inaaway ni Mar, ano bang nangyari sa akin? Alam mo yun, natulala na lang ako. Hindi ko maintindihan yung sarili ko. Hanggang umuwi ng bahay, parang hindi ako makausap ng matino kasi iniisip ko na panimula namin dapat yun. Kasi that time, December 5, sabi ng partner ko, parating na rin yung bahay namin. Kasi December 27, actually, loan take out na po yung bahay namin sa Pag-ibig. Tapos, sabi niya, tingnan mo, pambibili na natin dapat ng mga gamit yon, pero nangyari yung hindi natin inaasahan. Yun, kaya parang sobrang lungkot ko talaga noon, mga guys. Pero, ilang gabi din ako hindi nakatulog noon. Pero, na-realize ko, pera lang yan, makikita ko pa yan. Ilang buwan lang yan, tatrabaho lang ako, basta malakas ako, diba, kaya ko naman kitain yun. Pero sobrang stress ko talaga nun, sobrang stress. Pero syempre kailangan ko magpakatatag dahil may anak ako. So awareness lang po sa lahat ng tao na mag-ingat po kayo sa mga nagme-message sa inyo sa Viber,
sa Telegram, wag po kayo magpadalos-dalos na mag-reply o sumagot ng tawag na hindi nyo kilala or hindi siya nagpakilala kung sino siya. Kasi marami na pong naglalabasan ngayon ng mga scammer. At the same time, malapit na mag-December. Diba? Ito ay awareness po sa lahat. Wag nyo na po ako i-judge dahil nangyari na yon, diba? Kasi ang tagal ko tong tinago, almost 1 year. Kasi nga ayaw kong i-judge ako ng tao. Pero napagtanto ko. Tapos na yun nangyari na yun diba? So, ang ginawa ko na lang, di nagpakatatag ako, nagtrabaho ko ng maayos. Kasi, kailangan ko ng pera. Kailangan kong bumangon. Hindi pwede magpakalugmok ka, mga guys. Pag nangyari man to sa'yo, huwag kang magpakalugmok. Pera lang na kayang pagkitain yun, diba? Ang importante, nagising ka sa katotohanan. Kaya ngayon, pag may tumawag, may nag-text sa akin, auto-block na agad yan. Kasi parang may bumagting sa tainga ko na, oops, magising ka na, huwag ka nang tanga-tanga. Diba? Kasi sobrang aburido din talagang utak ko noong December. Kasi sobrang stress ko sa trabaho. At the same time, nag-apply na rin ako ng trabaho sa iba. Kaya sobrang sipok ba ng isip ko. Tapos that time kakauwi lang din ni mama sa amin, kaya parang sobrang naghalo-halo na yung stress ko, problema ko, halo-halo na, kaya hindi ko rin alam na parang may mapagsamantalang demonyo na nag-message sa akin na basta na lang ibinigay ko yung pera namin. Kaya sobrang hirap guys, sobrang hirap. Pero syempre kailangan mo magpakatatag, lakas mo ang loob mo, hindi dahil sa'yo, para sa anak mo, masalit may pamilya ka. Pero yun nga, may nawala, may malaking blessings naman na pumalit. At sa buwan na yun, na-approve agad kami kay Pag-ibig. Kaya sobrang blessed din kami dahil hindi kami pinahirapan. At the same time, ngayon unti-unti na rin na nakakabangon sa buhay. Kaya go, go, go lang. Laban lang ng laban. Alam kong hindi lang ako nakaranas ng ganito. Pero tatagan lang natin yung mga sarili natin. Go, go, go!